sasama ko ng gwardiya na tao. Kasi may mga loko daw na driver na may 30 range na ginagawa silang ano. Papalitan yung manok mo, maliliit ay papalit. Maraming nahuli Grabe, ano? Puno na. Kaya hanggang mamaya sila, mga 30 sila, mayroon pa sa loob. Biro mo naman yung kakargahan namin doon. Kaya gumawa ako nito, kahit sabay-sabay silang, itong mga to, ayaw nila nung minsan may mga manok na pilay. So ayaw nila dahil sa palengke daw makikita maitim yung ano. So ibinabalik namin, pag sa planta wala silang pinipili. Basta 1 kilo above, pag mababa na, 0.8, binibigay na sa amin. Yun naman ang mga binibigay ko dito sa kapitbahay. Siyempre, ano natin yun, responsibilidad natin yun. Binibigyan yung mga barangay dyan, kung mga tao. Pang PR din, sir. Ay, siyempre, kaysa ibenta mo pa, o what, dito, ka lang. Yung mga nagtatrabaho, taga dito, nabigyan sila. Biro mo yung construction, minsan umaabot ako ng 85 na tao. Plus yung nagaan Tsaka mayroon akong regular na tao sa loob. Mayroon silang SS, libre pagkain dyan, may pag-ibig. Kasi kailangan sa dole yun, kailangan din sa poster na dapat naka-ano ang negosyo mo na Kompleto talaga. kompleto. Legal lahat. Legal, oo, hindi pwedeng ano. Siyempre, ilan yan, sa laki niyan, ang tao ko dyan, 6. Plus yung manager, saka yung control, 8 sila. Plus pang-siyam yung tagaluto, may tagaluto talaga. Kasi bawal sila lumabas hanggat may manok. Oo. Dahil Yung sa biosecurity. So diyan ko sila pinapatulog. Meron silang TV diyan, may internet. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Yun naman, ang magiging problema namin dito sa Multiker, yung ipot pag tag-ulan. So, mayroong parang sa SNX, mayroong poultry, parang bazaar. Aatin ako para... Yung, wala pa kayong gagawing biogas. Ang biogas kasi, almost 15 or 12 M ang gastos. Ang puhunan. Ang problema mo rin yung sludge pag napuno kung saan mo ilalagay. Meron ako napasyalan na farm sa Batangas, doon nag-training yung tao namin. Yung biogas na yon, mayroong parang nagmi-maintain na ako ang gagastos ng biogas, hati tayo sa kita. Kumbaga, ang babayaran mo sa electric company ay 1 million, bayaran mo akong 500, yung 500 matitipid mo, ibayad mo sa akin. Sa San Jose. Malapit daw kay Greenland. Kakausap ko si Greenland. Nagkausap kayo, Greenland. Kaya malapit ako doon, nasa likod ko lang yun. Laki rin ng poultry nila. Malaki din. Pero napasyalan mo ba? Wala silang integrator. Commercial sila. Yung likod daw ng Sikas. Si Greenland. Greenland. Opo, commercial yun. Commercial yun. Talaga? Laki. Laki. Pero sabi niya, yung ipot daw ng broiler, mas prefer niyang i-convert yung sa laying kasi parang wala daw potassium masyado kasi mabilis. Samantalang yung layer, ilang linggo, ilang taon, di ba? Nakakabuo daw. Oo. Kumbaga yung ipot nun, buo-buo. Dito pagka makita mo yung ipot dito, parang feeds na lang, parang dumadaan lang sa tiyan nila. Greenland, sir, Doc, nakausap din namin. So sabi niya, likod lang namin yung Sikas. Diba, kinikwento ko yung biogas Yung biogas kasi okay rin yun. Kaya lang yung sludge yung na-feature ko na layer, biogas mechanized, naka-biogas siya. Iniisip namin, Sir Buddy, kasi kung magdadalawa na to, problema ang ipot talaga. Bawal
tabon sa ilalim kasi yung water table ba, maapektuhan. So, sa ngayon, ang ginagawa namin, pinapaaraw namin, may mga bumibili na, ano siya, Pang fertilizer lang. Ay, mga pupuntang Baguio siguro yun. papuntang Baguio, papuntang ano. Meron akong nakausap na mayor sa ano, nung pumunta ako sa San Nueva Ecija, sir, yung, ay hindi, sa kabila, kasama kong pumunta. Yung mayor doon, araw-araw siyang kumukuha, dump truck. So, wala nang problema yung poultry. Kino-convert naman niya, may programa siyang ano, organic. Maganda sana kung may magganon. Nung una itong mga tao ko, sir, pahingi ng ano, ipot, sige. Inilagay nila sa mga talong nila, oh, direkta. Kinabukasan, mga sumunod Sunog yun. patay. Tawa. Mainit kasi, dapat 3 months yun, di ba? Loko-loko kayo. Ako pa nasisi, tawa na akong tawa eh. Sabi ko, hindi ganyan. Kahit na igilit mo dyan. Ma'am, Makita natin, sir. So, wala pong problema si sir sa market kasi lahat yan, bahala na si Foster. Ayan. Yung integrator na lahat, bahala. It's either dadalhin nila sa planta nila or dadalhin sa mga palengke. In this case, itong ganitong klaseng truck ay para sa palengke. palengke, bag ganito. Oo, palengke to. Biyahero kung tawagin. Biyahero kung tawagin. Oo. So minsan 500, 1 to Ang isang truck. 3,000. Depende sa kukunin nila sa order pala nila. Oo. Kung minsan may biglang tatawag, ay dagdagan ko ng 200, 300 ganyan. Dadagdagan namin. Basta nasa record naman yan, sila nang bahala. Yun. Sa Zambales. Si Sir Valles. Ang laki Video ko doon. namin, no? video Ah. namin. Nabanggit niya sa dulo eh. Akala ko kasi nang nag-uusap sila kayo, saan kaya yan? Kanino kaya yan? Nung bandang dulo, nabanggit niyang poster. Poster, Kaya binanggit ko rin sa kanila. Ang ano mo naman, naalala ko yung umakyat ka doon sa hindi ka makaakyat oh. Iniwan mo Sama. sa sakyan mo. Ilocos. Hindi ba 4x4 yan? Hindi. Na panoodin mo yung dog. Hindi nga, yung pulis nga, diretso, ang tapang ah. Ito naman yung control room ng isa. Kulang pa nga ako ng ilaw, Sir Buddy. Kulang pa. Kulang pa, ayusin ko unti-unti kasi ito muna unahin ko. Then pati ano nga eh, gusto kong side dev yung harap eh. Parang lalagyan ko ng garden, landscape. Para pagpasok mo, parang ano siya. Naka-landscape pa. Oo, kasi dapat malinis ang tingin. Kasi yung mga poultry na iba, ang dumi. Mahirap 'yun. Nakita pag umuwi ako dito kahapon, palinis ako diyan. Dinala ko na nga yung boom truck ko para mabilis ang paggawa dito. Meron ba tayong plantadok ngayon? Tiyagalan. Alam mo nung nag-umpisa ako sa ano, malilit pa yung mga anak ko. Minsan, 10 project, ako lahat naggagaw ng billing, bumibili. Talaga walang tigil. Alauna, alas 2 ako natutulog. At least ngayon mga anak mo, katulong mo na. Sabay-sabay nag-aaral. Biro mo, may 2 medicine kasi ang kumuha. Oo. Saka engineering. Dadalawang kurso ang alam nila eh. Isang Medicine mga lang, medical, engineering saka lang. technical engineering. Meron pa akong bunso, si Mrs. Oo. Sabi niya, sa ano na lang ako darating sa loading. Sa kasi loading. madaya ka. Sabi niya. Biglaan eh. Sabi ko. Doon tayo sa office. Kasi yung isang option na binigay mo, wala kami, nasa ano kami. Di ba saan tayo? Cebu? Sa Buanga. Ito yung anak kong doktora, oh. Kumakain na. Ay. Katatapos lang ng internship Hello, sa Doc. East Avenue. Wala pa sa siyang East ano, Avenue, naku. mag-exam toxic. Toxic na, di ba? Kagagraduate lang niyang nakaraang linggo. Then, Saan ka hopefully. nag-medicine? Dito lang po sa Pangasinan. Diyan. Diren Oh, lang BNU daw din. sa- Alma mater. Tara sa Ay, office, sige pa. ma'am. Ay, Doc, alik kayo. Nakain na tayo. Nasaan ba si... Ito yung mga bata ko. Sabi ko, pag wala kayong magawa, magtanim-tanim nga kayo. Saka yung papaya ko daw, daming bunga. Ano yung papain niya? Red Lady? Hindi ko alam. Tignan natin, dito tayo dadaan. Nat! Pakibukas mo to.
Ay, bukas na. Ah, okay. May pala ka dyan. Hindi ko alam kung red light ticket. Binili ko lang eh. Ah. Maliit siya eh. Oo. Baka red lady nga. Halika, Doc. Dito tayo. Ito office mo, sir. Ito po, medyo hindi Doc. pa kumpleto. Ito si bunso ko. Saka si... Doktora rin. Hindi, psychology. Ah, magdodoktora rin. Sabi si Psychology Ate eh. Pining, yun yung tsahin nila na matagal na naming kasama. Hello po. Oo. Halika kayo, kain na tayo. Halika, Dok. Oo, dito kayo. Pasensya na dito hindi pa, upo ka ma'am. Hindi pa kumpleto yung aming opisina. Unti-unti. Ito pala, Sophia. A-N-E. Yan. Tara. Kumusta sir doon sa event? Nag-enjoy ba kayo? Okay naman. Okay, ang sarap. Okay, marami ako naging Marami kayong nakausap. kausap. Oo. Si Phil, nagulat nga ako, nandun si Sir Phil mo. Si Palis. Phil mo. Sabi niya, kaibigan ko si Buddy, ano yan, matagal ko ng kaibigan yan. Diyanan ko yung may-ari ng gazebo. Sila. Sabi niya. Oo. Sabi, uuwi daw siya, tatawagan kita, sabi sa akin. Walang problema, sabi ko. Yung tatay nun, Permin Palisok, kakilala, doon Permin Palisok. Kakilala namin kasi yung bayaw ko, taga doon sa lugar na yon. Sabi ko nga, paano mo nakilala si Sir Buddy? Matagal ko ng kaibigan niya. Kain na tayo, ma'am. May mga Ayan, tissue may tayo bangus dyan. oh. Yan, tikman niyo yung bangus namin. Sir, dito na ako po. Sige! Ito. Medyo nagsigang ako ng... Shrimp. At ako lang yung nagtapos. 6 kami. Ako lang yung nakatapos dahil tatay ko kasi no read, no write. Ang sabi niya, nabuhay naman ako. Hindi ako nag-aral. Yun ang nadala nung isa kong pamangkin, no? Mag-aral ka, sabi niya, si Lolo, nabuhay naman. Hindi naman nag-aral. Hindi ka nag-aral. Pero yung mga kapatid ko, dahil sila nakapag-aral, naging inspirasyon nila ako na lahat ng mga pamangkin ko pinag-aral naman. Ayaw akong pag-aralin ni tatay ko dahil wala na talaga anak. Sabi niya, yung NCE, mayroon pang naabutan ba yung NCE? Talagang dasal ako dun na sana makapasa ako. Naipasa ko. Nung wala na anak, hindi ka na mag-aaral. Nag-exam ako sa OPCAT. Dahil gusto ko maging agricultural engineering. Ang gusto kong kunin. Walang pera nga. Sabay, mayroon sa CLSU, di ba? Sa Nubetia, Muñoz. Di ba? Wala talagang pera. Di sabi nung yung maestro ko parang kaibigan ko, maestro ko ng high school, kumuha ka na ng engineering. Uso-uso yung Saudi, yung pag naka-Saudi ka, pag uwi nila, yung lalakas ng radyo nila sa bahay, yung mga ganun. So, kumuha ko ng civil. Magsasaka talaga ako. Gusto kong, noong bata pa ako, makikipag-upa ako magtanim. 100 pesos, pamasahe ko sa koleyo. Sabay yung tracer, nung parang lolo namin, ako yung taga-asikaso. Taga-subo. Nung nagkapera kong kaunti, yun ang una kong binili para yung mga kabataan na gusto rin magganon. Bumili ako ng tracer, yung ganon naman, yung pinapakawalan na. Yung sinusubo na. Ang dami ko natutulungan tuwing Pasko. Pero maniwala ka nun, 1,000 kasya sa 1 linggo. Kabantalag ngayon eh. Noon, pinagkakasa ko yan. Nandyan lang ako sa hanggang naging ako dyan sa PTCA president. Dahil nandun yung mga anak ko, yun, elementary. Public. Sabi nila, engineer, may gagawin tayo dito. Ikaw na, para kumita ka. Dito, magtama ka naman. Hanggang sa bumalik ako sa Dayton. Talagang, mula noon, 2023, dire-diretso na sa awa ng Diyos. Hanggang nag-aaral sila. Ang sakit noon, pero sabi ko nga, dami mong anak. Di ba? Sabi ko nga, tinamad pa ako noon ginising pa nila ako. Yung biro namin, dahil ang dami. Wala ka anak na lalaki. Wala sir. Di bali, mga gaganda naman at mga professional naman sila. So, tinagaan ko yung sabay-sabay ang kuleyo, 4, high school 2, mga ganyan. Gapang din talaga. Gapang talaga. So, wala akong tigil. Sige, basta kahit may nagpapagawa, kahit maliit, sige.
Hanggang sa dumating ang panahon na nakatsamba kami ng project na malaki. Doon yan. Sa- Yun yung break mo. Hindi rin, tuloy-tuloy na kaya lang, nagkaroon ng project ng malaki ang Datem. Yung, alam mo, research world. Ayun yun. yung, yung PP3, kasama ako doon. Yung hotel, yung Hilton, yung Maxim, saka tatlo yun eh, Sheraton. Tatlo yun, yung gano'n. Oo, pero sa baba, ano yan, common yun sa parking hanggang B6. Tagal namin ginawa, 5. So medyo nakaipon ng kaunti. So kung may kaunti kang puhunan kasi, matapang ka na, kuha ka ng ng project ngayon dahil may iikot ka. May ikot na. Kahit maliit, minsan isang linggo, tutubo ka ng 5,000, sige na. Ay kung 10 naman na project, di 50. Parang Chinese style. Oo, 50. Sige, hanggang sa ano. Bumili nga akong sasakyan ko, makita mo yung sasakyan kong una dyan. Alam mo yung Toyota na L-Type, 1977. Hanggang ngayon, pinarepair ko, ginastusan ko. Sumunod mga second hand lahat ang mga sasakyan kasi tama yun, hindi ka pwedeng kumuha ng bago hangga't di mo kaya. Yung guhulog ka, hindi ako naghulog. Binayaran ko kaya lang, maliliit lang dahil nga sabay tuloy ako sa pagpa-farming, umuwi ako dito. Magtatraktor akong gagamit ng traktor. Ako na mismo para Anong year yung yung swerte mo, bumulusok yung swerte mo? Hindi naman bumulusok na Sunod-sunod, 2003, nagkaroon kami ng project sa Angat, yung mga bahay madre, yung Notre Dame. Hanggang sa gawin namin yung mga project ng Datem, yung Primea, yung mataas doon sa Ayala, yung payat, yung dilaw. Yan, saka sa Rockwell, yung One Rockwell, South mga lang, finishing ng maliliit lang. Sige, tuloy-tuloy lang. Yan, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Minsan makatiming ka ng project na maganda kita. Minsan ito lang naman. Sige lang. So ang tao namin ngayon, Ilan na lang? marami din mga 400 pa sa Manila. Kaya lang, more on labor kasi kami. Kaya medyo kaunti ang tubo kasi labor intensive eh. Alam mo ng tao, weekly, mga 1.7 ng pero. Kaya lang, minsan wala kang tutubuin. Pag nakakuha ka naman ng medyo maganda, lalo na pag labor unmatched, yun, medyo babawi ka. Doon ka babawi. Doon ka babawi. Hindi pa ako GenCon. Nagge-GenCon ako, mga malilit lang, mga isang bahay, mga ganyan, warehouse. Pero yung building, may 5 palapag lang nagawa kong sarili ko na labor unmatched. Kasi sa ngayon, nung tumanda na ako, natatakot na ako, parang aanhin ko yan, sakit ng ulo talaga. Itong anak ko matapang, sabi nga, nag-meeting kami Ilan ng taon yung anak mo, sir? 28, 29. Siya na yung Ito na. Mas siya na. aggressive, no? Mas aggressive. Nag-meeting kami, kami, yung kinikwento ko dun sa katabi ko, yung Pistanyo Farm sa, alam mo yung Masungi, yung reserve, doon sa Antipolo. Dadaanan mo yung Loyola. Mayroon doon sila nagganap. Pistano Farm and Resort. Bawat bila, mayroon siyang swimming pool. Sila ba yung taga Cebu? Hindi ko alam kung ano yun, naganap. Nakuha namin yung malaking bila, nag-meeting yung anak ko. Nakikinig lang ako dahil siyempre ikaw yung consultant nila. Sabi ko, iyan yung yun parang siya nang mamumuno. Alam mo, sabi niya, Support na lang kayo. kukuha tayo ng building at mag-gym ko na tayo. Sabi sa akin, anak, kaya mo ba? Kakaya natin yan. Sabi niya. Sabi ko, sige. Ako, takot na ako. Hindi na, magmumulista ka pa ng ang daming iisipin. Sawa na ako, kako. Sa ngayon, 3 na lang nag-aaral ko rin. Yung bunso ko dun, 3rd year, high school. Oh, biro mo, 16 ako. Sabi ko sa anak ko pag nag-graduate ka anak ng college, 68 na ako, 69. So magbabaston na ako niyan. Sasabihin, sino yun? Lolo ko kamo, para hindi ka mapaya. Sabi niya, ikaw naman pa. Sabi niya. Mayroon akong 15 years old. So yung sinundan yung kuya niya nasa Mapua, engineering, computer engineering. Saka ito, Saan siya nag-aaral sa psychology? dyan sa BMU din. Galing Baguio. St. Louis? Pero si anak kong yung engineer, bilib ako doon. Independent talaga yun. Kasi, nung pag-aralin ko sa Baguio, first time pumunta, enrollment. Sa kalagitnaan, abang 5 years yun, isa. Saka nung graduation, Doon ka lang pumunta? 3 beses lang yun dahil sa dami ng trabaho ko.
Ay di, may ATM, di ba? Yun lang. Nung pumasa ng engineering nga nag-o-taking, hindi na ako tinawag. Siya nag-mag-isa. Sabi ko, o-taking mo, di ba ako tinawag? Busy kayo pa eh. Pero, ganun katindi dahil nung una, ako lang nag-harap eh. Grabe. Si Mrs. ko naman kasi, laging nandun sa Manila. Dahil siyempre, may mga bata rin maliliit na inaasikaso. Ako lahat yan. Yung doktor ko, pinakukuha ng architecture yan. Naka one sem doc. Pinuntahan ko sa Baguio. Sabi ko, puntahan ko nga yung batang yun. Nandun ako sa Ortigas. Sumakay ako ng bus. Pagdating ko, 10 o'clock ng umaga. Sabi ko, ba't nandito ka? Di ba, schedule mo. Alam ko schedule eh. Tatanungin ko eh. Biglang iyak. Ayaw ko ng architecture pa. Ang hirap-hirap. Ba't mo, sinabi nyo kasi, nahiya ako, sabi niya. Ay di, umiiyak siya. Sabi ko, anong panganay mo eh? Siyempre sabi ko, anong gusto mo? Mag-BBS Biology ako, magdodoktor ako. Di ba yun ang pangarap ko? Sabi niya, sige go! Tuloy-tuloy. Take 1 ng board exam. Itong si doktora, naka-1 taon sa architecture yan, kaya very frustrated ako. 1 taon sa architecture. Umiyak din hanggang sa nag-medtech. Nag-exam. Take 1 ng board exam. Ngayon, mag-exam na, hopefully. Makapasan nitong next year. Yung mga sumunod sa akin, yung anak kong si Eunice, civil. Kasi masusunurin sila, si Paulo. Hindi yan. Pero ang gusto niya, mag-repair ng kotse. Mag-mechanical engineering sana. Sabi niya, pag sila magkakapatid, napakahirap itong trabaho ni Papa. Sabi niya ganyan, sana hindi na ako kumuha ng civil. Pero ngayon nag-enjoy kasi ang asawa niya, taga Baguio din, kaklase niya, engineer din, board passer din. So kayo nang bahala dyan mga anak ako. Walang araw mag-stay na kami dyan kung magandang takbo. Baka mayroon pa tayo dyan, may 2 pang building dyan sa kabila. Dok. Dito pa, tatabunan niyo ulit yan. Tatabunan ulit. Pero parang wala nang silbi din na parang matanda ka na, anihin mo pa, di ba? Kaya, yung sabi nila na hindi mo madadala, hindi yung tama. Kasi may anak kang iiwanan. Pag sinabi mo yan, madamot kang tao. Kaya maghanda ka lang. May mga anak iba ba na mga yan? Hindi naman iba eh. Mga anak mo yan eh, di ba? Sabi nila, hindi mo madadala. Ubusin ko na, gano'n, dahil ako naman yung hindi yun tama. Sa dami ng anak ko, kung nag-anak lang ng 2, di 16 yung apo ko. Kaso dadalawa pa lang apo ko, yung kay doktor. 60 ka na. 60 na, 2 makukulit pang babae. Walang lalaki. Ikaw, wala ka pang apo. Wala pa sir. 28 na nga yung panganay ko. Ayaw mag-asawa Hindi, pa. ang mga bata ngayon, hindi nila priority. Ayaw nila. Hindi nila priority. Yung mag-asawa ng engineer, ba't ayaw pang mag-anak? Hindi daw priority. Ba't kayo nag-asawa? Kaya mag-asawa, magpapamilya, magbubuo. Sabi ko sa panganay ko, mag-asawa ka na, umalis ka na nga dito. Sagot sa akin, ba't alis? Ang ganda ng buhay ko dito. Hindi kasi, ito ang diyan, yung mga pamilyang nagmamadali mag-asawa, hindi sila masaya sa bahay, kaya tatakas. Ganun. Oo, hindi sila masaya. Hanap sila ng comfort na mag-aasikaso sa kanila. Pero pag nandyan lahat ng gusto nila, masaya sila. They will stay. Oo. Totoo yun. Overjoyed? Yung doktora ko, ano na yan, 1996, anong 30. Anong ilang taon na si ate mo? Na? 29. Kasi hindi pa naman nakapasa kasi mag-exam lang ngayon, katatapos lang ng internship. Umiinom ka ba, Sir Buddy? Hindi, no? Hindi sir, pero pwede naman konti. Ano pangalan niya, Sir Paul? Si Nadine. Nadine. Diba yung si Doktora Narisa? Ang panganay ko si Dr. Nomer. Lalaki rin. Lalaki. Pangalawa si Paulo. Nico Paulo. Oo. Siya, ang Paulo, ang engineer. Yung mas, sa'yo, aggressive. Sabay pangatlo, ito yung pang-apat, si Narisa. Si pang-apat, si Eunice. Yung civil na bagong pasa. Alam mo yun? 3 beses nag-exam yun. Hindi nawala ng pag-asa yun. Sabi ko nga, natatakot ako. Baka hindi na umulit to ako. Sabi niya, okay pa ako Civil pa. din, sir? Civil, oh. Biro mo, 3 beses, sa kanya nadali. Sabi ko, talagang bilib ako sa anak. Sabi ko, wala kang,
Nakapasa. Yung iba, ayaw na mag-take pag, na... Sabay yung panglima, si mahina. Norman, yun yung hindi rin pumasa. Kasi ang pressure, tatlong magkakasunod. Doktor, take one lahat yan. Kaya na-pressure yung isa. Saka parang, hindi ko rin alam kasi nung mag-exam yan mga yan, nagnobena ako sa sa Santa Clara, malakas daw yun talaga. Pero sinubukan ko 7 araw. Silang 3. Pero nung Ay, hindi mo pinagnobena yung isa? Hindi, nagnobena ako. Yung Eunice, Okay. dahil dito, kinapos ako ng 1 araw, pero pumunta ako sa isang simbahan, pero hindi ko na kumpleto. Unang exam niya, sabi niya, kaunti na lang. Parang, kaunti na lang nakita ko yung grade. Talagang kaunti. Sabi ko, doon ako nagkamali. Nawalan ako ng gana nung pangalawa. Hindi ko nung pangatlo, hinulit ko, kasama ko asawa ko. Sabi ko, kasama ka dahil yan. Naipasa niya. Ito namang mechanical, busy na ako dito. Hindi ko nabuo. Pumaksak din. Kaya mag-review ka ulit. Kaso natutuwang magtrabaho sa Binyan . Nasa building siya ngayon. Novena ka ulit. 7 araw Yeah. na magkakasunod. Maggagaw kang sulat. Yung request mo, totoo yan. Sabay, may lapis doon kung nakakarating ka doon. Ewan ko kung katoliko kayo, May lapis doon na pinipili ko pa yung matulis ang Para malinaw. Makakasulat, Para malinaw, mabasa. Parang inisip ko, pag matulis to, parang sharp yung mind. Pinipili ko yung ganun na ako, ganun doon sa lapis doon. Saka may papel na kapiraso. Ginawa ko yun. Nung makapasa yung doktor ko, ang unang pumasa si engineer kasi 5 taon lang si doktor 8. Talagang abot talagang ko, para akong tumama sa... Ay, nung doktor lalo, sayaw kami ni Mrs. talaga. Talaga. Tiyaga lang. Si Mrs. 53. Bata pa siya. Sa akin ng 7 taon. Sabi nga niya, ang ganda-ganda ni Sophie, Sabi niya, si Sophia, Ma'am Sophia, nung nakita niya, yan kasi. Tumutulong sila, sir. Hindi, nung una naming ani, nandito kami lahat. Mag-print ka, hanapin mo yung gamitin mo yung... Oo nga, gagamitin natin yung biyahero, yung yan, planta. Ito anak, buksan mo yung gamitin mo yung hotspot ko. Hanapin mo yung poster, kahit 2 lang daw. Paki. Pa lang po. Wala pa sa business. Hindi kayo threaten kay daw siya, nationwide daw siya. Hindi naman. Yung niya, Sir Buddy, yung poultry niya sa Davao. Di ba nagtayo siya ng 8 doon? 10 ba? Yung 8 po na mega, pero malalaki. malalaki talaga. 8 million nangyari? na. Ang problema ngayon, Market, na-hold. na-hold kasi itinapon yung ipot doon sa bundok. Meron mo ilang grow lang daw na puno yung... Siyempre, ang daming manok Nagkalangaw. Hindi nila na-anticipate yun. So, pinaklose sila. Muna ata, yun ang balita. Nakaklose sa ngayon. Ay, nag-complain yung mga... Hindi nila anticipate. Nakalika. Mayroon pa rin. Dahil ibigay mo dito. I-print yun, nandyan na yung biyahero. Ay, yung makikita nyo yung mga truck ng planta. Ito na? Planta na dumating? Ito po, madalas kami yan Bangus. Kasi Pero taga saan ka, Dok? Nueva Ecija po ako. Nueva Ecija talaga. Tagalog, Ilocano. Halo po. Saan ba? Saan ba sa Nueva Ecija? Talavera. Mix nga. May Ilocano to. Teddy. Ramos. Barangay captain siya ngayon sa kamag-anak niya yung mga sila Mayor V. Santos. Pero hindi ko na. Lagi ka nasa Pamdok Yan ang problema, nasa Pangasinan ka. Duty mo Pangasinan. Hindi mo nakilala yung mga tao doon sa paligid. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.